Naligaw ka na ba sa gubat kahit alam mong tukoy mo ang daan? Narinig mo na ba ang mga kwento tungkol sa tikbalang? Ang nilalang na may ulo ng kabayo at katawan ng tao. Totoo kaya ang sabi-sabi na kaya kang paikutin nito hanggang sa mawalan ka ng ulirat? At totoo rin bang kapag nakuha mo ang kanyang gintong hibla, wala siyang magagawa kundi sundin ka? Sa paanan ng bundok Daraitan sa Rizal, may isang kwento ng pagkakaibigan na nagsimula sa takot at pagtataka at nagtapos sa pag-unawa. Ito ang kwento ng 5 batang mapangahas, ng isang nilalang na mula sa alamat, at ng isang lihim na nagbago sa kanilang buhay. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Tikbalang sa landas na baliktad. Sa isang baryo sa paanan ng bundok Daraitan sa Rizal, may 5 magkakaibigan na mahilig maglaro sa kakahuyan tuwing hapon. Sina Lian, Marco, Bea, Kevin, at Gino ay nasa ika-6 na baitang pa lamang ngunit kilala na sila sa pagtuklas ng mga tagong lugar sa gubat. Wala pa mang 12 taong gulang. Tila mga batang manglalakbay ang kilos nila. Laging may dalang flashlight, kompas, at notebook para sa kanilang mystery missions. Sa tuwing may bagong kwento ang isa, agad silang nagpaplano ng susunod na paglalakbay. Para bang bahagi sila ng isang lihim na samahan. Ang gubat para sa kanila ay hindi basta-basta kagubatan, ito'y isang mundo ng kababalaghan at alamat na gustong-gusto nilang tuklasin. Baka may multo dyan. Natatawang sabi ni Marco. O baka kapre. Singit ni Bea, sabay turo sa isang libro ng alamat na hawak niya. May pamahiin na raw dyan. Dagdag ni Kevin. Pag nawala ka raw sa gubat, baliktarin mo damit mo para makalabas ka. Nagkatinginan ang 5. Ang kanilang mga mata ay puno ng kilig at kaba, isang senyales na ang bagong pakikipagsapalaran ay nagsisimula na. Pagkatapos ng klase kinabukasan, nagpasya silang puntahan ang lihim na daan. Mainit ang hapon, at puno ng sigla ang 5 bata habang tinutunton ang makipot na daan papasok ng gubat. Nasa harapan si Lian. Bitbit ang kanyang flashlight kahit maliwanag pa. Ang daang kanilang nilalakaran ay balot ng lumot at tuyong dahon. At sa paligid ay tahimik na tila lahat ng ibon ay tumigil sa pag-awit. Nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa mga alamat. Si Marco ay nagpatawa tungkol sa kapreng naninigarilyo. Habang si Bea naman ay paulit-ulit na binabasa ang mga pamahiin sa kanyang aklat. Nakakatuwang matakot minsan. Sabi ni Kevin, pero sa totoo'y hinihigpitan na niya ang hawak sa bag niya. Ngunit matapos ang 30 minuto ng paglalakad, napansin nilang bumalik sila sa iisang malaking punong may sanga na hugis ahas. Dito na naman tayo. Reklamo ni Gino. Parang pabalik-balik lang tayo. Sambit ni Bea, nanghihina na ang boses. Napatingin si Lian sa kanyang flashlight
kahit maliwanag pa. Parang hindi sapat ang liwanag nito laban sa bumibigat na hangin. Biglang humangin. May malamig na hiningang dumaan. Ang mga dahon ay sumayaw ngunit walang tunog. At sa di kalayuan, may matangkad na nilalang na may ulo ng kabayo ang sumilip sa likod ng mga puno. Hindi ito gumalaw. Ngunit ang presensya nito ay ramdam na ramdam. Tikbalang. Mahinang bulong nilyan. Mabilis na hinila ni Marco si Kevin sa braso. Baliktarin niyo damit niyo. Sigaw niya, halos nanginginig sa kaba. Napatingin ang lahat sa kanya. At kahit hindi sigurado kung totoo ang pamahiin, agad silang sumunod. Nag-uunahang nagtanggal ng shirt ang mga bata at sinuot ito ng pabaliktad. Ang ilan ay nahirapang isuot ng maayos dahil sa pagmamadali. Nagsimula silang maglakad muli. At sa bawat hakbang ay tila may bumubukas na bagong daan sa gubat. Ang liwanag ay unti-unting bumabalik sa paligid. At ang mga puno ay hindi na mukhang nagkakapatong-patong. Pagkatapos ng ilang hakbang, lumitaw ang isang bahagi ng kagubatan na tila hindi pa nila nararating kahit minsan. Sa likod ng isang malapad na puno, tumambad sa kanila ang nilalang na matangkad, tuwid ang tindig, mukhang kabayo ang ulo, ngunit malatao ang katawan. Ang balahibo nito ay makintab at tila kumikislap sa araw. At mula sa mahaba nitong buhok ay may 3 hiblang ginto na nangingintab sa bawat galaw. Yan daw ang sikreto. Bulong ni Bea habang dahan-dahang lumalapit. Kapag nakuha mo ang gintong hibla ng tikbalang, susunod siya sayo. Nagkatitigan ang 5 magkakaibigan. Likas ang takot sa kanilang mga mata, ngunit nanaig ang pag-usisa. Ngunit sa halip na agawin ang hibla, humakbang silyan papalapit ng dahan-dahan. Walang kahit anong sandata sa kamay. Hindi kami kaaway. Sabi niya marahan ang boses. Nawawala lang kami. Gusto lang naming makalabas. Ang tikbalang ay hindi kumilos. Pero ang mga mata nito ay tila nagsusuri at unti-unti. Bumaba ang tensyon sa paligid. Gaya ng hangin na parabang tumahimik. Umiti ang tikbalang. Isang ngiting may halong kapilyuhan. Na parabang natutuwa siya sa sarili niyang kalokohan. Ang kanyang matangkad na anyo ay hindi na ganoon kahindik-hindik. Sa halip, may kakaibang aliw sa mga mata niyang tila ng aasar. Ang tikbalang ay kilalang nilalang ng kagubatan, mapaglaro at tuso. Madalas nilang lituhin ang mga naglalakbay. Paulit-ulit na pinapadaan sa iisang landas o pinapaniwalang sila'y naliligaw. Ngunit kahit nakakatakot ang kanilang anyo, ang kanilang mga kalokohan ay kadalasang likha ng kakulitan, hindi ng kasamaan. At sa harap ng 5 bata, ang nilalang na ito'y mistulang isang higanteng batang natutuwa dahil nagtagumpay ang kanyang biro.
Biglang naglaho ang tikbalang sa gitna ng hangin. Kasabay ng mapanuksong halakhak na tila umiikot sa paligid. Nagkatinginan ang mga bata, gulat, kaba, at pagtataka ang bumalot sa kanilang mukha. Nasaan na siya? Bulong ni Bea. Hawak-hawak ang balikat ni Marco. Lumina sila. At laking gulat nila nang makita si Kevin sa di kalayuan. Paikot-ikot sa parehong puno. Teka, kanina pa ako dito ah. Reklamo niya. Sa gilid naman. May narinig silang boses ni Gino. Ngunit nagmumula sa kabilang direksyon, kahit kaharap lang nila ito. Mukhang niloloko niya tayo. Sabi ni Lian. Pinilit manatiling kalmado. Lumilitaw at nawawala ang mga anino sa paligid. Minsan ay tunog ng yabag sa kanan. Minsan sa kaliwa. Minsan pa nga'y parang may humila sa backpack ni Marco. Pero paglingon niya, wala naman. Sa isang puno, nakita nila ang isang shirt ni Gino na nakasabit kahit suot pa niya ito. Tumawa na naman ang tikbalang. At ngayon, mas malinaw na malambing, mapaglaro, hindi mapanganib. Para bang sinasabi nitong, makakalabas kayo, pero maglaro muna tayo. Habang patuloy silang nililinlang ng tikbalang, unti-unti namang nagbago ang takot ng mga bata. Sa halip na matakot, napansin nilang parang gusto lang maglaro ng nilalang. Para lang siyang nang-aasar, hindi nananakot. Ani Bea habang sinusubukang sundan ang tunog ng halakhak. Napansin ni Lian ang isang anino sa may matandang puno ng tangisang bayawak. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon niya muling nasilayan ang tikbalang nakaupo ito sa isang ugat ng puno. Nakangiti at tila hinihintay siya. Muli niyang napansin ang tatlong kumikislap na hiblang ginto sa buhok nito. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hindi siya humakbang ng marahas. Hindi siya humawak agad. Sa halip, tiningnan niya ito sa mata at mahinahong nagsalita, "Pwede ba kaming humingi ng tulong?" Tahimik ang tikbalang sa umpisa. Pero bigla itong tumawa ng malakas. Isang malagong halakhak na tila ginawang laruan ang katahimikan ng gubat. Sa isang iglap, lumundag ito sa harap nila at tinapik sa noo si Marco gamit ang mahabang buntot nito. "Aray!" Sigaw ni Marco. Sabay hawak sa noo. Nagtawanan ang iba. Pero hindi nagtagal ay nahulog si Kevin sa isang mababaw na hukay na mukhang hinukay lang para lang gulatin siya. "Hoy! Hindi na nakakatuwa ha?" Sigaw ni Kevin habang umaahon, putik ang sapatos at may galos sa tuhod. "Hala ka, nang aaway ka ng bata." Bulyaw ni Gino at agad siyang sumugod sa tikbalang. Pero sa gitna ng kanilang habulan at kalokohan, nadulas si Gino habang hinahabol ang nilalang. Sa pagkakapulupot ng kamay niya sa buhok ng tikbalang,
Aksidente niyang nahatak ang isang kumikislap na gintong hibla. Biglang natigilan ang tikbalang. Tumigil ang hangin. Nagkatinginan ang lahat. Ang tikbalang, si Gino, at ang iba pa. Habang mahigpit pa ring hawak ni Gino ang hibla sa kamay. Nakahawak pa rin si Gino sa gintong hibla habang nakatitig sa tikbalang. Ngunit sa halip na sumigaw o matake, ang nilalang ay napaupo sa lupa at tinakpan ang mukha. Bahagyang nanginginig ang balikat nito, hindi sa galit, kundi parang sa pag-iyak. "Huy, sorry." Mahinang sabi ni Gino. Dahan-dahang lumapit. "Hindi ko sinasadya, nadulas lang talaga ako." Hindi tumingin ang tikbalang. Pero maririnig ang mahinang hikbi. Ang dati matikas na nilalang na may anyong kabayo ay parang batang nagtampo. Nakaupo sa ugat ng puno. Nakasimangot habang nagpupunas ng luhang nalalaglag mula sa gilid ng kanyang mga mata. Bakit parang nasaktan siya? Tanong ni Bay, na ngayoy lumapit na rin. Kasi nga. Singit ni Lian. Ayon sa alamat, pag nakuha mo ang gintong hibla, wala siyang magagawa kundi sumunod sa'yo. Para siyang nawalan ng kalayaan. Tumango si Kevin. Parang kinuha natin ang isa sa pinakaimportanteng bagay sa kanya. Bumaling ang tikbalang kay Gino. May halong lungkot at tampo sa mga mata. Ngunit hindi ito umalis o lumayo. Sa halip, dahan-dahang tumayo at yumuko. Para bang tinatanggap na nito ang kanyang bagong kapalaran. Bahagyang yumuko rin ang ulo ng tikbalang at tinakpan ng isa nitong kamay ang gintong hiblang nawawala na sa buhok niya na tila tinanggap na ang pagbabago. Sa mga mata nito, nandoon pa rin ang kalungkutan. Ngunit makikitang tinatanggap niya si Gino bilang kanyang bagong tagapangalaga. Tahimik pa ring hawak ni Gino ang gintong hibla habang nakatitig sa tikbalang. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, hindi lang ito basta buhok, kundi isang simbolo ng kapangyarihan at kontrol. Ngunit higit pa roon, ngayon ay naiintindihan na niya ang damdamin ng nilalang sa harap niya. Hindi mo kailangang sumunod sa akin. Marahang sabi ni Gino. Hindi mo ako amo. Gusto lang naming makauwi. At ayokong mawala sa iyo ang kalayaan mo. Inilahad niya ang kamay, iniabot muli ang hibla. Kung gusto mo, pwede mo na itong kunin. Hindi ko kailangan to. Gusto ko lang makauwi kami. Tahimik ang tikbalang. Tumitig ito sa gintong hibla sa palad ng bata. Saka muling tiningnan si Gino. Dahan-dahan itong lumapit. Pero sa halip na kunin ang buhok, marahan nitong itinulak ang kamay ni Gino pabalik na para bang sinasabing, hawakan mo na lang. Sa'yo na yan. Tumango si Gino. May ngiting bahagya ngunit totoo. Walang salitang namagitan. Pero malinaw ang damdamin, paggalang, pasasalamat, at pagkakaintindihan.
Tahimik na naglakad ang tikbalang sa unahan. Habang dahan-dahan itong sinusundan ng 5 bata. Hindi na sila naliligaw. Tila ba alam na ng tikbalang ang tamang daan palabas? Tuwing liliko ito, sumisilip ito saglit pabalik sa kanila, sinisiguradong walang nahuhuli o nadadapa. Parang, okay na siya. Bulong ni Bea. Oo nga. Sagot ni Marco. Pero parang hindi na siya kasing saya gaya kanina. Nang makalabas sila sa madamong bahagi ng gubat, biglang tumigil ang tikbalang. Tumuro ito sa isang lumang punong may ukit na mga palatandaan. 100 minsan na nilang nadaanan pero hindi nila napansin. Hinubad ni Gino ang suot niyang baliktad na shirt at humarap sa tikbalang. Ayaw mo ba talagang kunin ito? Hindi ko ito kailangan, mas gusto kong wala kang maging pangamba. Ngumisi ang tikbalang. At sa kauna-unahang pagkakataon, tila parang natuwa itong muli. Sa isang iglap, tumalon ito ng mataas, nagtambling sa ere, at naglaho sa ulap ng alikabok at dahon kasabay ng nakakalokong halakhak na parang alon sa hangin. Nagkatinginan ang 5. Grabe ang kulit niya. Natatawang sambit ni Kevin. Pero buti na lang hindi niya tayo kinain. Biro ni Marco. Siguro kaibigan na natin siya. Ngiti ni Lian. Naglakad pa uwi ang magkakaibigan habang palihim na ginagabayan ng tikbalang mula sa likuran. Nang marating nila ang dulo ng gubat, nagpaalam ang tikbalang sa pamamagitan ng isang maliit na yuko bago ito tuluyang nawala sa anino ng mga puno. Lumipas ang ilang araw. At muling naging normal ang buhay ni Gino at ng kanyang mga kaibigan. Ngunit isang hapon habang nasa bakuran si Gino, may napansin siyang aninong nakasilip mula sa likod ng puno sa likod ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang lumapit at doon niya muling nakita ang tikbalang. Nakatayo at nakangiti. Parang batang naghihintay ng kalaro. Walang salita. Walang takot. Ninitian ni Gino ang nilalang. At sa halip na magsalita, niyaya niya ito sa likod bahay. Tinawagan din niya ang kanyang ibang kalaro. At doon, sa lilim ng mga puno, naglaro sila. 5 bata at isang nilalang na minsang kinatakutan. Ngayon ay tunay ng magkakaibigan. Lumipas ang mga taon. At unti-unting lumaki ang 5 magkakaibigan. Nagkahiwa-hiwalay man ng landas. Nanatili ang kanilang lihim. Ang kanilang pagkakaibigan sa isang nilalang na matagal ng bahagi ng alamat. Paminsan-minsan, binibisita sila ng tikbalang. Tahimik lang itong lilitaw sa may puno sa likod ng bahay ni Gino. Dala ang ngiti at likas na kasiyahan. Minsan naman, ang grupo ang bumabalik sa kakahuyan ng daraitan upang muling makita ang kanilang kaibigang nilalang. Hindi na sila naliligaw. Hindi na sila tinatakot. Sa halip, nagkakatuwaan pa rin sila.
Nagkakabulungan, nagtatawanan, nagbibiruan gaya ng dati. Ang ginintuang hibla ay nanatiling nakatago sa isang kahon sa ilalim ng kama ni Gino. Hindi bilang tanda ng kapangyarihan, kundi bilang simbolo ng isang pagkakaibigang nagsimula sa takot at pagtataka. Ngunit nagtapos sa pag-unawa at respeto. At sa bawat pagdapo ng malamig na hangin sa hapon. At bawat aninong sumisilip sa mga dahon. Alam nilang nariyan lang siya. Ang tikbalang sa landas na baliktad. Na minsang naglaro, nanakot, ngunit sa huli, naging tunay na kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.